Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Veritas 899. Sabi po ng Apostol Pablo sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19, mga kaibigan at mga kapatid, ang tunay daw na kasamahan sa samahan na natatag ng ating Panginoong Hesukristo ay yung mga kasamahan na marunong mananatili sa tunay na samahang ito. Ang ibig pong sabihin ni Apostol Juan, mga kaibigan at mga kapatid, importante po ang pagkakaisa sa pananampalataya. Kung bakit nating remind o pinaalala sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, ang turo tungkol sa pagkakaisa, dahil napapansin natin na tayong mga Kristiyano sa mundong ito ngayon ay parang wala lang. Pinabayaan lang natin na tayo'y hindi magkakaisa sa pananampalataya. Dahil iba-iba po ang ating mga kuro-kuro at interpretasyon hinggil sa kung ano ang mga nakasulat sa Biblia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid at mga magulang, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko sumahimpapawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM. At ang makasama ninyo, as usual, itong alagad ninyong si kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Sama ng ating mga kapatid sa technical side, Danny Luod at Tax Ilumba. Mga kaibigan at mga kapatid, as usual, ang ating palatuntunan ay makita at mapakinggan sa website din ng RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. By the way, alang-alang sa mga hindi makakinig sa live program ngayon, pwede silang o pwede kayong makinig ng replay sa ating website, sa website ni Veritas, ang veritas899.weebly.com. Last Sunday, mga kaibigan at mga kapatid, mga magulang, hindi tayo nakapag-live dahil busy po tayo sa mga oras na yon.
at hindi tayo nakapunta dito sa istasyon sa oras na yon. At ang ginawa na lang natin, nagpa-replay lang tayo sa ating kapatid sa technical side, kay Danny Luod, ang isang programang Ingles. Pina-replay natin sa kanya. So, kaya wala tayong live program last Sunday, mga kaibigan at mga kapatid. At gusto kong ipaalam din sa inyo na baka next Sunday, wala na naman tayo, no? So, baka hindi na naman tayo maka-live program this coming Sunday, mga kaibigan at mga kapatid. But kung papayag ang Panginoon, gagawa tayo ng recorded program at ipa-replay natin, no? Sa ating kaibigan at kapatid na si Danny o kay Tax Ilumba, no? Sa technical side, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, ulit ako'y babati sa inyo ng have a good day po, no? Sa inyong mga kapatid na nasa internet nakikinig, no? Have a good day. Have a good day ang pagbati ko sa inyo dahil hindi ko alam kung ano ang oras ninyo, exact time ngayon sa inyo. Baka umaga or gabi, so have a good day na lang ang aking pagbati sa inyo. At sa mga nakikinig sa radyo dito sa Dipolog, so we have the same time, pareho ang ating oras, so pwede akong magbati sa inyo ng sa Bisaya pa, maayong udto. O sa mga Tagalog, dahil Tagalog na ang ating radio show, magandang tanghali po sa inyo. Mga kaibigan at mga kapatid, ang ating paksa sa ating palatuntunan ngayon ay nakasentro pa rin sa pagkakaisa. Dahil parang masama kasi, hindi kasi maganda ang kung pabayaan lang natin na tayo mga Kristiyano ay patuloy na maghati-hatian o yung tinatawag nating watak-watakan sa pananampalataya. Dahil napansin natin na ang sistema sa ating pag-aaral sa Biblia ay parang sinasaisip natin na kahit na sino ang makahawak ng Biblia, pwede na siyang magbasa nito at mag-interpret ng mag-isa. At kung ano ang interpretasyon niya, ay yan na ang gagawin niyang authority. O ibig sabihin, inaangkin na sa kanyang sarili na nasa kanya ang kapangyarihan sa pag-interpret. At pwede na siyang mag-insist na ang kaniyang interpretasyon ay ito na ang tama. Mga kaibigan at mga kapatid, sa atin kasing napapansin, kung tama pa ang ganiyang klaseng pagbasa at pag-intindi sa mga nakasulat sa Biblia, ang tanong, bakit hindi yan nakabuo ng pagkakaisa? Ibig kong sabihin, kung tama ang paraan na yan sa pag-aaral ng Biblia, bakit tayo naghati-hatian o watak-watakan ang ating grupo o religion o relihiyon, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating samahan na hindi nagkakaisa? Di ba?
Ano ba ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo? Sa aklat ng Juan, ay kapitulo 17, no? Halimbawa, sa versikulo 11 at 21. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, Ama, magkakaisa sana sila, katulad sa ating pagkakaisa. At saka yung sinabi natin kanina, no, sa pagsimula sa palatuntunan natin ngayon, sa unang Juan kapitulo 2, versikulo 18 hanggang 19, na ang tunay na kasamahan o kasapi sa samahan na natatag ng ating Panginoong Jesucristo ay mananatili siya. Ibig sabihin, ang kanyang affiliation, ang kanyang pagkamiyembro sa samahan na ito ay kailangang panatilihin niya o mananatili siya. Ibig sabihin, walang iwanan. Para bang sa mag-asawa, di ba? Ang mag-asawa na iniisa ng Diyos sa the sacrament of marriage, sa kasal, hindi po pwedeng buwagin natin ang kasal ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kung sino ang pinagkakaisa ng Diyos, hindi po pwede tayong gigiba nito. Buwagin natin kung ano ang pinag-isa ng Diyos sa kasalan. Kaya nga ang ating simbahang Katoliko ay hindi payag o against talaga sa mga sabi-sabi nila, especially pagka legalize contraception, nanalo ang marriage bill sa ating bansa. Sabi ng mga kapatid natin na hindi susunod sa aral ng simbahan, isunod naman natin yung divorce. Dahil iyan lang ang solusyon daw sa problema ng mag-asawa, na wala na silang pagkakaisa, hindi na sila nagkakaisa. So, para walang problema, walang away, illegalize na lang natin ang diborsyo. Nakakalungkot dahil lang sa dahil ang iniisip lang natin ng ating sarili, ang ating sariling kaligayahan, hindi na lang natin isipin kung ano ang turo, kung ano ang batas ng Diyos. Di ba, mga kaibigan at mga kapatid? So, ang iniisip na lang ng tao na dahil ang ating gobyerno pwedeng gagawa ng mga batas sa ating bansa, so diktahan natin ang ating gobyerno na gagawa ng batas na pabor sa ating gusto, di ba? At yan naman talaga ang nangyayari sa ating mundo ngayon. Hindi lang sa ating bansang Pilipinas, but sa ibang mga bansa, ganyan rin ang nangyayari. Diba, kung ating pag-usapan ng bansang, for example, halimbawa ang Amerika, ang divorce sa country o sa bansa nila ay legal na, di ba? And even abortion, legal din. At yung mga batas na yan, kung ating puntahan ng ating pananampalatayang Kristiyano, ay bawal talaga yan, no? Kasalanan talaga ang abortion, and even yung same-sex marriage. Noon pa, hindi talaga tama yan. Pero ang mga gobyerno ng tao ay nakikinig sa kagustuhan ng tao dahil meron daw silang rason. Ginawa nila ng rason at nakagawa naman sila. Ibig sabihin, nira-rationalize nila ang mali. Na ganyan na ang mga nangyayari ngayon sa ating mundo, mga kaibigan at mga kapatid.
Iwanan sa tamang turo. Ang sinabi ni Apostol Juan sa unang Juan 2:18 hanggang 19 na walang iwanan sa unang natatag ng ating Panginoong Hesukristo. Kailan ba natatag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang simbahan o iglesia? The first century, noong unang siglo. Ang exact year ay 33 AD. At may sinabi siya na inintindi natin na parang promise. Ano ba yung promise sa Pilipino? Basta promise, mga kaibigan at mga kapatid, na talagang ang presensya niya ay mananatili sa kanyang iglesia. Kahit na ang mga tao pa nito, ang mga kasamahan pa nito, personally ay magkakasala, magkakamali. Pero ang kaniyang presence sa iglesia ay mananatili. Diba kung babasahin natin ang Matthew 28:19-20, sabi niya na ang kanyang presensya ay mananatili sa kanyang simbahan na natatag. Hindi niya iwanan ito. So talagang turo ng Kristyanismo ang walang iwanan. Kaya nga, kini-question natin, tinatanong natin ang ating mga kapatid ngayon sa mga relihiyon ng mundo, especially sa Kristiyanong mga relihiyon, bakit hindi natin yan binigyan ng pansin? Parang baliwala lang natin ang ating pagkawatak-watak, ang watak-watak ng mga relihiyon, divisions, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi yan ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Buksan niyo muli ang mga Biblia ninyo at babasahin ninyo especially ang Bagong Tipan. Dahil talagang kung mga Kristiyano tayo, binabase natin ang ating pananampalataya dito sa Bagong Tipan. At hindi naman ibig sabihin na hindi na natin pinaniniwalaan yung daang tipan o Old Covenant. Dahil meron namang mga batas sa Old Covenant na pinanatili, hindi iniwanan. Ibig sabihin pinagpatuloy. Merong mga aral o mga batas sa Old Covenant na nagpapatuloy hanggang dito sa New Covenant o New Testament. Halimbawa, yung huwag kang papatay at saka yung huwag kang magnakaw. Talagang tutuparin pa rin natin yan dahil yung batas na yan ay talagang hindi lang para sa old people of God, Old Covenant, but even sa ating panahon ay talagang binding pa rin ang ganyang batas, ba kaibigan at mga kapatid. Pero sinabi natin kung Kristiyano tayo, binabase natin ang ating paniniwala sa mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. So, nakapokus tayo sa Bagong Tipan. Hindi tayo nakapokus sa Old Covenant. Although, may mga batas o may mga sugo sa Old Covenant na sinunod din natin hanggang ngayon sa panahong Kristiyano. Pero kung ano naman yung hindi na sinusunod, ay hindi naman natin sinusunod. Kagaya, for example, yung pagsunod sa batas tungkol sa pagkain. Noon kasi sa Old Covenant, ang batas hinggil o tungkol sa pagkain ay may mga pagkain na iniisip na marumi. Kaya hindi kakainin. Diba sa Old Covenant, halimbawa yung baboy, yung mga isdang walang himbis,
Even yung dugo, hindi pinakain yan sa tao. Yan, sa Old Covenant. Pero sa New Covenant, hindi na yan tinuro ng ating Panginoong Jesucristo dahil ang sugo na yan ay hindi para sa lahat ng panahon. May fulfillment ang sugo na yan. Ibig sabihin, may linarawan. Ang ibig kong sabihin, yung karumihan sa Old Covenant, may fulfillment pagdating ng bagong tipan. Ibig sabihin, yung mga kasalanan na espiritual ang dapat nating susundin. Hindi yung parang seremonya lang, kasi yung batas na bawal ang pagkain ng baboy at isdang walang imbis ay hindi naman yan divine law, dahil yan ay part sa ceremonial law na ibig sabihin nagtapos yan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ating Panginoong Jesucristo hindi na nagtuturo ng ganyan sa bagong tipan. In fact, kung pag-aralan natin ang bagong tipan, ano ang sabi ng Panginoon sa aklat ng Matthew at sa Mark, na hindi makarumi sa tao yung kung ano ang kakainin niya. Ang makarumi daw sa tao yung galing sa loob niya. Ibig sabihin yung hatredness, yung masamang ugali natin na galing sa ating looban. Yan ang turo niya. Hindi na niya tinuro na meron pang kakainin na makarumi o makasalanan tayo kung kakainin natin. At sa mga sulat naman ni Apostol Pablo, very clear, maliwanag na hindi na talaga binding ang batas tungkol sa pagkain. Ang batas tungkol sa pagkain, mga kaibigan at mga kapatid, ay pinaubaya na lang natin yan sa health principle o health reason. Pero hindi na pinagbasihan natin kung makakain tayo nito na isipin tayong makasalanan. Hindi na. So, ibig sabihin, ang batas tungkol sa pagkain ay for health reason na lang. Pero hindi na tayo tawaging makasalanan kung makakain tayo ng baboy, isdang walang himbis, o makakain tayo ng dugo o kayong tinatawag nating dugo-duguan. Pero may naalala akong isang hindi katoliko siya noon pero ngayon ay hindi na meron daw disipulo ang ating Panginoong Jesucristo na kahit daw dito sa bagong tipan, sinabi sa disipulo na yon na hindi pa rin ipakain yung dugo o ipainom. Siyempre inom kung yung liquid pa, di ba, mga kaibigan at mga kapatid. Pero kung lulutuin natin ito, so matawag na nating kakain. Makain kapag in a solid form na, di ba, mga kaibigan at mga kapatid. Pero ang explanation naman natin yan, kung meron mang disipulo sa ating Panginoon na nangaral na hindi pa rin ipakain ng dugo, ang tanong naman natin, saan ba binabase sa disipulo na yon? Dahil hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat na ituturo ng isang disipulo ng ating Panginoon ay ito ay galing na talaga sa bibig o tinuro ba ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi posible hindi kasi posible. Ito talaga ang totoo na ang mga apostol,
kung nangangaral sila, no, ang mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo sa kanilang mga pangaral noon sa unang siglo, kung magtanong tayo, ano ba ang source o ano ba ang reference nila sa kanilang pangangaral? Diba? Ngayon, diba, ang reference natin yung Biblia. Sa panahon ng mga apostol o sa mga disipulo ng ating Panginoong Hesukristo noon, ang source sa kanilang mga pangaral siyempre yung Old Covenant, yung Old Testament, at saka kung ano ang mga naituro ng Panginoon ng personal sa kanila. So, ibig sabihin, kung ang isang apostol ay merong itinuro na galing sa Old Covenant o daang tipan, mga kaibigan at mga kapatid, maaring hindi na yan binding pagdating sa turo ng ating Panginoon Hesukristo. Iba dahil Kristiyano tayo, kung ano ang itinuro ng Panginoong Hesukristo, ay talagang tuparin natin. Pero kung ang isang disipulo, binabase niya ang kanyang turo sa Old Covenant at saka conflict sa turo ng personal sa ating Panginoong Hesukristo, sino ang masusunod? Ang ating Panginoong Hesukristo o yung disipulo na yon? Katulad halimbawa, mga kaibigan at mga kapatid, bakit naganap yung tinatawag nating Council of Jerusalem? Mababasa natin yan sa Acts of the Apostles, if I'm not wrong, Acts chapter 15. Ang unang tinatawag nating unang Christian Council. Yung nagdebate sila. Ganun naman talaga kung magpatawag tayo ng council. Parang meeting yan, no? Pagtitipon na ginanap para lutasin ang mga disagreement o hindi pagkakaunawaan. Kung ang mga pari, for example, o ang mga alagad ng Diyos sa pag-interpret nila sa mga turo ng Diyos na nasa scripture natin, kung magkakaiba na ang mga interpretasyon, ay talagang problema yon kung wala tayong pagkakaisa, di ba? Sa pag-interpret sa mga nakasulat. Kaya, ano ang solusyon? So, magpatawag ng meeting o pagtitipon at talagang pag-usapan kung ano talaga ang tunay na turo o ano talaga ang opisyal na turo sa simbahan na natatag ng ating Panginoong Hesukristo. So, ano ba yung problema sa Council of Jerusalem? Meron kasing ibang mga tao o disipulo na nagdududa na yung batas, halimbawa sa Old Covenant, na kailangan yung circumcision o yung tuli. Yung entrance kasi sa Old Covenant na paniniwala o sa Old Testament, kailangang magpatuli o i-circumcise ang gustong sasapi o maging miyembro sa samahan ng Diyos sa Old Covenant, no, sa daang tipan. So, kailangan kang magpatuli kung gusto kang magpasakop. So, I repeat, no? Ating uulitin, kailangan ang circumcision. So, ang tanong ang issue sa council na yon, sa Council of Jerusalem, na kailangan pa bang ma-circumcise ang isang maging miyembro sa samahan ng ating Panginoong Hesukristo o sa tunay na Iglesia ni Cristo? Hindi na, dahil sa turong Kristiyano, sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, pinalitan na yan ng biniyag o bautismo. So, yung tuli sa ating panahon ngayon, hindi na yan requirement. Hindi na yan batas sa ating simbahan, yung tuli. But ginawa na lang nating for health reason na lang yan. Yung mag-advise ang mga doktor na kailangan tayong magpatuli for health reason. So, kahit hindi na yan turo sa ating paniniwala, magpa-circumcise pa rin tayo, pero ang dahilan, hindi dahil turong paniniwala pa rin natin yan, panahong Kristiyano. Dahil
kahit na hindi ka ma-circumcise o matuli, hindi na yan requirement kasi. Dahil ang requirement kung gusto tayong maging Kristiyano ay ang binyag na. Kaya tayo magpabautismo kung gusto tayong masakop sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo. So, huwag niyong kalimutan ang ganyang klaseng senaryo, mga kaibigan at mga kapatid, na hindi lahat na sugo sa Old Covenant o Old Testament na nagpapatuloy pagdating sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil merong mga batas o merong sugo sa Daang Tipan o Old Covenant na nagtapos sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ibig sabihin, sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo, meron ng mga sugo na noon sa Old Covenant tinuro at isinugo na kailangang tuparin, pero pagdating sa ating Panginoon Hesukristo nang natatag niya ang kanyang samahan, meron ng hindi kailangang tuparin natin dahil hindi na yan binding. Katulad, for example, sa circumcision. Dahil hindi na ang circumcision ngayon sa pananampalatayang Kristiyano ang kailangan. So, ang isang miyembro, ma-circumcise man siya o hindi na siya tawaging makasalanan. Pero sa Old Covenant, kung hindi ka matuli, hindi ka ma-circumcise, talagang tawagin kang hindi sakop o hindi kasapi sa samahan ng mga Hudyo. Dahil requirement sa panahon nila ang circumcision. Pero pagdating sa Kristyanismo, sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Hesukristo, hindi na requirement ang circumcision, mga kaibigan at mga kapatid. Yan din ang tungkol sa pagkain. So, simple lang, no? Kasi, meron kasing ako mga kaibigan na, for example, mga kaibigan natin na mga saksi ni Jehovah o Jehovah's Witness, sinunod nila ang turong Katoliko na okay na ang kakainan ng baboy, isdang walang imbes. Pero yung dugo, katulad din sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo, maliban sa dugo. Dahil meron daw mababasa dyan sa Book of Acts na merong disipulo na nagtuturo pa rin na bawang pagkain ng dugo. Pero kung atin namang intindihin kung ano ang ibig sabihin sa talata na yon, ay yung dugo na ino-offer sa mga Diyos-Diyosan, talagang bawal yon. Pero yung dugo na hindi ino-offer sa mga Diyos-Diyosan o sa idols, hindi naman sinabi na bawal. At saka granting na ang ibig sabihin sa disipulo na yon na bawal talaga ang pagkain ng dugo, itanong muna natin kung saan ba binasin niya ang turo na yan. Yung sa Old Covenant ba o Old Testament? O galing ba sa ating Panginoong Kristo? Ibig sabihin, tinuruan ba sila ang mga apostol ng ating Panginoong Kristo na hindi pa rin ipakain ang dugo? So, ganyan tayo maingat sa pagbasa ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil porke apostol ka o disipulo ka, lahat ng sasabihin mo ay tama na. Especially na ang sasabihin mo ay hindi naaayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad sa, for example, sa ministro ninyo o pastor. Hindi lahat na sasabihin sa pastor ninyo o ministro ninyo na ito na totoo, especially kung ang kanyang itinuro galing lang sa kanyang sarili o personal. Dahil baka ito mag-contradict o hindi maayon sa kung ano ang opisyal na turo ng ating iglesia o simbahan. So ang tanong, yung disipulo na yon, kung hindi ko nakalimutan si St. James ba to o sino ba yon, na nagsabi na hindi pa rin ipakain ng dugo. Ang tanong, saan ba galing ni St. James ang turo na yan? Galing ba sa bibig
ng ating Panginoong Hesukristo? Sinasabihan ba siya ng Panginoong Hesukristo na hindi pa rin ipakain ng dugo? Hindi. Dahil surely, yung turo na yan ay binase sa Old Covenant na hindi na tinuro kailanman ng ating Panginoong Hesukristo pagdating sa Bagong Tipan. Ano ba ang itinuro ng ating Panginoong Hesukristo noon, nung nandito siya, tungkol sa kung ano ang kakainin natin? Meron ba siyang sinabi na meron pa ring madumi sa pagkain? Na isipin tayong makasalanan kung makakain tayo nito? Baka iisipin ninyo mga kaibigan at mga kapatid na lahat na pagkain na wala ng madumi, malinis na lahat. Ay, hindi naman ganyan ang ibig nating sabihin. Kung dalawa kasing karumihan ang ating nalalaman. Karumihan sa pagkain, o ibig sabihin karumihan sa yung sinabi ng mga doktor ba na huwag kang kakain dahil may mga bakterya yan, may mga elemento dyan na makasasama sa ating katawan. Yan tinatawag nating karumihan pisikal. Pinagbawalan tayo dahil masama sa ating kalusugan. Pero may karumihan na tinatawag nating sin o kasalanan. Yung mga turo ng Kristyanismo o mga aral ng Diyos na hindi natin sinusunod, di ba? Tinatawag ding kasalanan yan o karumihan sa ating mga gawaing Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid. Kung hindi natin sinusunod ang mga aral natin, halimbawa magnanakaw tayo, o mga kaibigan at mga kapatid, mangungurap tayo, mga hindi magandang gawain, tinatawag din yan na karumihan sa ating mga gawain. So, dalawang klaseng karumihan, spiritual at yung tinatawag nating physical lang. So, ano ba ang turo ng ating Panginoong Hesukristo tungkol sa karumihan espiritual? Tungkol sa kung ano ang makasalanan o hindi. Halimbawa, tungkol sa pagkain, nababasa ba ninyo ang aklat ng Marcos at saka yung sa Mateo? Yung nangaral ang ating Panginoong Hesukristo kung ano ang makain natin na isipin tayong madumi o makasalanan? Meron ba siyang sinabi na ang baboy at saka yung isdang walang himbis o yung makakain kayo ng dugo-dugo ay isipin pa rin kayong makasalanan o madumi? Wala na mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, yung ipasok sa ating bibig o yung kakainin natin, hindi yun ang tunay na makarumi sa atin. Dahil lalabas rin no, ang kinakain natin sa ating katawan. Di ba mga kaibigan, mga kapatid? Ang tunay daw na makadumi o maging tawagin ng tao na makasalanan ay yung galing sa kaniyang loob. Ibig sabihin yung mga masamang ugali niya. Yun ang tunay na makarumi o makasasama sa tao. Yung mga masamang ugali galing sa kanyang sarili. Hindi yung kakainin natin. Dahil hindi garantiya, mga kaibigan at mga kapatid, na kakain tayo ng baboy o isdang walang himbis na mabuti na tayo. Dahil meron naman tayong alam na hindi kakain ng baboy at isdang walang himbis na maganda ang kanilang ugali. Hindi naman. Dahil ang pinagtuunan ng pansin sa ating Panginoong Hesukristo na karumihan ay yung galing sa loob ng tao, hindi yung pagkain. Dahil ano ang sabi ni San Pablo sa Aklat ng Roma? Ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain.
mga kaibigan at mga kapatid. Maaring ang turo na yan sa Old Testament, binding yan. Kaya nga, kung babasahin natin ang Book of Isaiah, sinasabi dyan, yung mga taong kakain ng baboy ay talagang paparusahan ng Diyos. Kasi ang turo nila noon sa Old Covenant. May mga pagkain na inisip na kung makakain ka sa mga pagkain na yan, tawagin kang marumi. So, kung hindi mo tinutupad kung ano ang turo noon, kung kasapi ka sa grupo nila noon, sa samahan nila noon, talagang tawagin kang makasalanan. So, kung makasalanan ka, talagang paparusahan ka ng Diyos. Yan ang nakasulat sa Isayas. Pero pagdating sa Kristyanismo, ay hindi natin pwedeng ituro na yan dahil hindi na tinuro yan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ni Apostol Pablo, yung mga ceremonial laws, yung mga batas na hindi na pinagpatuloy sa ating Panginoong Jesucristo, nagtapos yan sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Nasa Colosas yan, 2:14 to 16 ba, kung hindi ako nagkakamali. Hindi kasi lahat ng mga turo sa Old Covenant na pinagpatuloy pagdating ng bagong tipan. Yan ang alalahanin natin. Huwag nating kalimutan para magkakaisa na tayo sa pag-interpret kung ano ang turong Kristiyano. Dahil kung lahat mababasa natin sa Old Covenant, tuparin pa rin natin pagdating ng bagong tipan. How about, for example, mga kaibigan at mga kapatid, sa Old Covenant, may mababasa tayo na yung lalabag sa utos ng, for example, igpapahulay yung Sabat, talagang babatuhin hanggang mamatay. Tinutupad ba natin yan sa ating panahon ngayong Kristiyano? Hindi na. Di ba? At saka yung kung makagawa ka ng kasalanan, ano ang gagawin mo? Under sa turo noon ng Old Covenant o sa turo ng mga Hudyo, ano ang gagawin mo? Talagang papatay ka ng hayop as parang kabayaran mo sa nagawa mong kasalanan. Di ba? Papatay ka ng hayop para ibayad mo. Para mabayaran mo ang kasalanan mo, papatay ka ng hayop, di ba? Yan, turo yan sa Old Covenant. Pero pagdating ng bagong tipan, hindi na yan. Dahil parang ang itinutukoy sa aral na yan ng Old Covenant sa daang tipan, na yung papatay tayo ng hayop para mabayaran ang ating kasalanan, ay parang preparatory na turo lang yan. May fulfillment yan na hinihintay natin. Ang fulfillment sa utos na yan ay yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, ang tunay na kabayaran na hinihintay sa Old Covenant na mangyayari, hinihintay ang New Covenant, hinihintay ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang kanyang sarili, ang kanyang kamatayan ay ang tunay na maka-erase o makabura sa ating mga kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. So, pagdating natin ang Panginoong Jesucristo at saka yung namatay siya, sinasabi sa turo natin mga Kristiyano, ang kanyang kamatayan ang tunay na makalinis sa atin. Hindi yung mga pagpatay ng hayop noon, mga kaibigan at mga kapatid. So, yan din. Yung kung noon, may mga pagkain na inisip na madumi, at kung makakain tayo, isipin tayo makasalanan, may hangganan ang turo na yan. May fulfillment yan sa pagdating ng bagong tipan. Ang fulfillment yan sa bagong tipan ay yung tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga kasalanan na galing sa loob, sa ating sarili, yung mga maduming o hindi magandang ugali natin. Ano ba ang mga
halimbawa sa mga hindi magandang ugali natin. Yung hindi tayo marunong tumulong sa mga nangangailangan. Di ba mga kaibigan at mga kapatid, yung hindi tayo marunong magpakumbaba. O yung mga ugali natin ang fulfillment, ang sinentro, ang pinofocus ng ating Panginoong Jesucristo na bantayan natin na hindi tayo magkasala ng ganyang mga klaseng kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. So, ulitin ko mga kaibigan at mga kapatid, hindi lahat na turo o mga sugo sa Old Covenant na pagdating ng bagong tipan, pinagpatuloy. So, ang ating palatuntunan, pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko. So, binigyan natin ng linaw ang mga turo natin na hindi nauunawaan ng ating mga kaibigan, mga kapatid nating, especially yung humihiwalay na sa Katoliko dahil hindi nila nauunawaan ang pananampalatayang Katoliko, na misinterpret nila ang Katoliko dahil hindi daw nakasagot ang mga Katoliko na tinanong nila. So sa ating palatuntunan, we are always trying na ma-explain, masagot, mabigyan ng liwanag ang ganyang mga klaseng objection o mga pag-iisip na kailangan talagang masagot natin. Dahil ako, for example, nang hindi ko pa naunawaan ang pananampalatayang Katoliko noon, nang na-influensya pa ako sa mga turo ng mga hindi Katoliko, sabi ko sa inyo, ulitin ko naman ngayon, na muntik kong iniwanan noon ang Katoliko sa kadahilanan na yan. Talagang tama yung sinabi na little knowledge is very dangerous. Kung maliit lang ang nalalaman natin, kung kakaunti lang ang nalalaman natin, maaring yan ang dahilan na maiwanan natin ang totoong samahan ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kaibigan at mga kapatid, huwag niyong kalimutan ang sinabi ni Juan sa unang Juan 2:18 hanggang 19. Yang mga bersikulo na yan ang nagre-remind sa akin at gusto ko ring i-remind sa inyo na sa aral ng Kristyanismo, bawal ang iwanan. Yung gagawa tayo ng atin, iwanan natin yung na-establish na, natatag na ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tanong kasi natin, kailan ba nagtatag ng iglesia ang Panginoong Jesucristo? Noong unang siglo. At hindi siya nagturo na mawala ang iglesia na ito, hindi ito magpapatuloy, kaya kayo, isa-isa kayong magtatag ng iba-ibang mga iglesia at gagamitin nyo ang pangalan ko. Hindi siya nagsabi ng ganyan. Ang sabi niya, magpatuloy ang kaniyang iglesia. Dahil kahit daw ang Hades ay hindi makapanaig sa kanyang iglesia na natatag. Ibig sabihin, isa sa ano ba yon? Mark sa kanyang iglesia yung iglesia na nagsimula noong unang siglo nang natatag ito ng ating Panginoong Jesucristo at ito'y nagpapatuloy hanggang sa ating panahon ngayon. Ibig sabihin, hindi ito naputol. Dahil kung naputol, talagang maisip natin na hindi pala firm ang iglesia na natatag niya. Para bang iglesia na natatag lang ng tao, ordinary man, like me or like you, na hindi firm, hindi matatag, kaya nawala. Yung sinabi ng ating mga kapatid na iglesia ni Cristo, total apostasy daw, naganap daw ang total apostasy.
Dahil meron daw mga bersikulo ng Biblia na may matalikod. Pero ang atin namang interpretasyon yan sa side ng simbahang Katoliko, totoo naman na may mga taong tatalikod. Pero hindi sinabi ng Biblia na lahat tatalikod. Yung babasahin nila na teksto ng Biblia na pinasok daw ng mga lobo, kaya yung mga natitira nadaya din. So naganap talaga ang total apostasy. Mga kaibigan at mga kapatid, kung sundan natin ang argumento nila, binasin nila yan sa yung mababasa sa If I'm Not Wrong, Book of Acts. Itanong natin yung sinabi sa Book of Acts, halimbawa, sundan natin ang kanilang sinasabi. Ang sinabi doon sa bersikulo na yon, yung iglesia sa Epeso. Granting lang ang sinabi nila na lahat ng mga miyembro sa iglesia doon sa Epeso, lahat nadaya, meaning naganap ang total apostasy doon sa iglesia ng Epeso. Pero how about sa ibang lugar? Yung sa Roma, meron kasing mga Kristiyano doon na convert from paganism. At saka yung sa Corinto, sa Espanya, sa Thessalonica, meron bang mababasa sa Biblia na lahat ng mga miyembro doon sa iglesia ay natatalikod? Wala. At saka kung naganap talaga ang total apostasy sa iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo, parang ginagawa nating liar ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nagsasabi ng totoo. Dahil sabi niya, hindi niya iiwan ang kanyang iglesia. Ibig sabihin, ang kanyang iglesia na natatag, mananatili, magpapatuloy. Especially kung babasahin natin ng Acts, John chapter 15 na sinabi ni Juan, sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo na ang bunga sa kanyang iglesia, yung mga kasamahan, mga bunga daw o ang mga fruits daw ay magpapatuloy. Ibig sabihin, ang kanyang iglesia hindi talaga maputol. Kasi kung magtuturo tayo na ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo, naganap talaga ang total apostasy, ibig sabihin na putol. Ibig sabihin hindi matatag. Parang walang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo na makatatag ng isang iglesia na very firm at matatag. Kung ating i-compare ito sa mga iglesia o mga relihiyon na natatag lang ng tao, kung ikumpara natin, halimbawa, yung natatag ng Adventist o Iglesia ni Cristo, kung sasabihin nila na ito ang tunay dahil hindi nawala, hindi naputol. Parang kung ikumpara natin, mas magaling pa ang mga founders ng tao like Felix Manalo, yung Charles Taze Russell, ang saksi niyo ba? At iba pang mga relihiyon ngayon ng Kristiyano na hindi nawala nang nagsimula ito. Sa iba-ibang mga taon, mga kaibigan at mga kapatid, kung sasabihin natin nagpapatuloy sila hanggang ngayon, at sasabihin natin na ang kang Kristo na natatag noong unang siglo hindi nagpapatuloy dahil naganap ang total apostasy, parang mas magaling pa ang mga ordinaryong tao na nagtatag ng iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang kang Kristo na natatag ay natalikod, nawala. Kaya inintay na merong tao na parang tawagin nating propeta o anghel ba, kagaya sa sinabi ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, na yung anghel daw na galing sa silangan, na yon ay si kapatid na Felix Manalo, siya ang last messenger. Biro mo mga kaibigan at mga kapatid, sa ating napag-alaman, ang last messenger ng Diyos ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dahil kung babasahin natin ang Hebrews
Book of Hebrews, ang Diyos ay nakipag-usap sa tao sa pamamagitan ng mga propeta. At pagdating ng bagong tipan, ang Diyos nakipag-usap sa tao sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa aral ng Kristiyano, sa totoong aral ng Kristiyano, ang ating Panginoong Jesucristo ang last messenger of God. At yung mga ministro naman, yung mga pare, for example natin, mga sub-messengers yan. Yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na, kagaya na pinadala ako ng Ama, ako din ay magpadala sa inyo. Yung unang mga ministro niya, mga apostol. At saka yung mga apostol, may pinili din silang mga kahalilin nila, mga successor nila. Kaya meron tayong mga obispo na ngayon na tinatawag nating by the law of succession. Sila din ang mga obispo natin at mga kaparian, mga messengers of God. Pero ang principal messenger of God na napadala ng Diyos, napadala sa Diyos, ay yung ang ating Panginoong Jesucristo. So ang mga kaibigan, ang mga kapatid natin ngayon, kung sasabihin nila last messenger daw, yung si kapatid na Felix Manalo, o yung kung ang mga Adventist naman na mga kaibigan natin, si Ellen White daw, ang last messenger na yon, ay parang ginawa nilang ibang Kristo na naman sila, di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, dahil kung babasahin natin ang Book of Hebrews, ang last messenger na pinadala ng Diyos, ang sarili niyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, hindi tayo makapaniwala, hindi talaga mapaniwalaan natin ang turo nila na ang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo ay nawala. Kaya, kailangang maghintay tayo na darating ang panahon na meron pang ibang messenger na mag-restore dahil nagiba o nawala, naganap ang total apostasy sa unang iglesia na natatag ng ating Panginoong Jesucristo noong unang siglo. Hindi po yon tama, mga kaibigan at mga kapatid. So, dahil kakaunti na lang ang panahon natin, mga kaibigan at mga kapatid, tandaan ninyo, ang turong Kristiyano na hindi pinapansin ng maraming Kristiyano ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, yung turo tungkol sa tunay na pagkakaisa. Kung babasahin natin yung sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 4:3 hanggang sa 9, isang faith, isang paniniwala, isang bautismo. Hindi po maraming relihiyon, mga kaibigan at mga kapatid. Iisa lang, dahil iisa lang ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, Pedro, tatagin ko ang aking iglesia. Aking iglesia means, ibig sabihin, iisa lang. Hindi sinabi niya, aking mga iglesia na magtuturo ng iba-iba, na walang pagkakaisa. Hindi niya sinabi yan, mga kaibigan at mga kapatid. At wag lang kalimutan ninyo ang sinabi ni Juan sa 1 Juan 2:18 hanggang 19. Ano ang sabi ni Juan? Bawal ang iwanan. Katulad sa turo tungkol sa mag-asawa, bawal ang diborsyo. Bawal ang iwanan kahit na maraming mga problema ang mapagdaanan, mga kaibigan at mga kapatid. Ulitin natin ang sinabi na natin noon. Hindi kailanman na sa aral ng Kristiyano, gawin nating solusyon ang kasalanan. Kung may problema tayo sa damdamin, especially yung mga homosexual natin, mga kapatid, gawin na lang natin ang kasalanan dahil gusto nating sundin ang ating medyo may abnormality sa feeling natin. Hindi natin ipaglaban ang kagustuhan ng Diyos. Dahil sa kagustuhan lang natin, bawal yan, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na tayong oras, ulitin ko, baka hindi tayo maka-program ng live sa this coming Sunday. Kaya
Hingin ako ng sorry sa inyo at pagsikapin natin na maka-record tayo para mayroon tayong mai-replay sa ating mga kapatid na Danny at Tax sa technical side para kung wala ako, meron pa rin kayong mapakinggan sa ating palatuntunan. Okay? Mga kaibigan at mga kapatid, dahil wala na tayong oras, sa ngalan ng ating mahal na ina, Mama Mary, ang ating mga kapatid na nandoon na sa langit, mga santo, ito ang inyong kapatid na Veritas, no? Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, hanggang sa susunod na ating pagkikita sa palatuntunan ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Now reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN live audio and video streaming now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXDR 981 RMN Dipolog, go to www.rmndipolog.weebly.com. Mahal naming mga tagapakinig dito sa Dipolog. Noon pa man, kayo na ang naging inspirasyon namin. Inspirasyon para maging katangi-tanging istasyon na inyong masasandalan sa mga